ang lindol sa Morogol noong August 17, 1976. Panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayon mga kaalam. Samahan niyo ako at tunghayan naman natin kung ano ang nangyari sa Mindanao noon. At kung bakit ito tinawag noon na The Midnight Killer in Mindanao sa taong 1976. Pero bago muna ang lahat, balikan muna natin kung ano ang Mindanao. Ang Mindanao ay pangalawa sa pinakamalaking isla sa Pilipinas. Kasunod ito sa Luzon. Ang Mindanao, ayon sa Wikipedia, the name Mindanao is a Spanish variation of the name of the Maguindanao people, the dominant ruling ethnic groups in the Sultanate of Maguindanao in southwestern Mindanao during the Spanish colonial period. The name itself means people of the lake, although it is usually translated to people of the floodplains in modern sources. Kung isa-summarize natin, ang Mindanao ay napakagandang isla, kaya marami ang mga dayuhan ang humanga dito. Pero ito ay nag-iba dahil noong August 17, 1976, sa madaling araw, sa oras na alas 12:11, habang marami ang natutulog at ang iba ay busy sa ginagawa kasi ang mga tao dito ay ang hanap buhay ay pangingisda. Nagimbal sila sa napakalakas na lindol na nagtala ng 8.0 magnitude. Nagsilabasan ang mga tao sa kanilang bahay, lalo na sa nakatira sa tabi ng dagat. Pagkalipas ng 5 o 6 na minuto, nakita nila yung tubig unting-unting lumalayo sa kanila. Hindi nila lubos maintindihan kung bakit. Nakita na lang nila lumalaki ang tubig hanggang umabot ito ng 9 na metro or 29 na talampakan or 3 palapak ang taas. Dahil dito, hinampas ng tubig ang dalampasigan. Marami ang namatay at nawala. Ayon sa media noon, ang lindol ay nagsimula sa Morogol sa Mindanao, sa sentro ng Libak, Sultan Kudarat. At dahil sa lindol, marami ang nasirang paaralan, restaurant, simbahan, market at naglalakihang gusali. Noon, ayon sa nalathala, humigit 2,000 ang namatay, 2,000 ang nawala, 4,000 ang nabali at nasaktan. Sumatotal, 8,000 humigit kumulang ang casualties ang nadamay. Hindi lang sa Pagadian, nadamay rin ang mga karatig lugar sa Mindanao. Kasama rito ang Zamboanga Peninsula, Cotabato, Maguindanao, Lanao, Tawi-Tawi at marami pang iba. 85% ay namatay dahil sa nalunod at 15% dahil sa natabunan ng mga gusali. Dahil sa nangyari, ito ay binansagan or mas kilala noon na The Midnight Killer sa taong 1976. Pero alam nyo ba mga kaalam, bago ang 1976 earthquake ay may mga pagyanig na sa Mindanao noon, tulad ng lindol sa dagat ng Celebes noong 1918 at lindol sa taong 1897 na tinawag na Sulu earthquake. At patungkol po dito sa taong 1918, tumama din ang malakas na lindol sa dagat ng Celebes na may lakas na 8.3 magnitude na mas malakas pa sa 1976 Morogol disaster. At lumikha din ito ng tsunami at isa din sa natamaan ang Pagadian City. At noong ding taong 1897 na tinawag na Sulu earthquake, ang pinakamalakas na may 8.7 magnitude
at lumikha din ng tsunami at isa din naman ang natamaan ang syudad ng Pagadian. At hindi lang ito masyadong nakilala ng mga historiador dahil rin sa katagalan ng panahon. Alam naman natin na ang kapahamakan ay hindi natin alam kung kailan darating sa ating buhay. Kaya sana tayo ay maghanda at humapit sa Poong May Kapal at tibayan natin lalo ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. So yun mga kaalam, sana nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat. God bless you. To God be the glory.